solusyon tayo kanina. Pero hindi tayo pwede maging kampante. We have to act fast. Kasi hindi pa rin tumitigil si May sa paghahanap sa anak niya. And it's only a matter of time before an information points to Ikit. And kailangan natin pigilan yun. What if siraan ulit natin si Ikit, Mom? Para magalit sa kanya si Tita May, palayasin siya dito sa resort para magkalayo silang mag-ina. Yung formula na yan hindi na nag-work. So we have to think of something different. Perhaps ang solution ay hindi ang paglayuin sila. Kasi kahit andyan lang naman si Ikit, as long as pareho silang walang alam at itigil ni May ang paghahanap, then there's nothing to be afraid of. Mom, that's easier said than done. Hindi titigil si Tita May sa paghahanap sa anak niya kasi she's longing for her daughter. Then we just have to find a way to make that happen. Nak, nasan ka na ba? Sana naging maayos ang lagay niyo ni Gani. Sana kinikwento din niya ako sa'yo. Sana hindi masama ang loob mo sa akin. Hinahanap mo rin ba ako, anak? Kasi sana hindi pa huli ang lahat, anak, para makabawi ako sa'yo. Para mapadama ko sa'yo pagmamahal ko, anak. Hello? Hello? Mayumi? Sino to? Bakit Mayumi tawag mo sa akin? Ako si Tunying. Dating katrabaho ni Gani. Gani? Kilala mo si Gani? Oo. Driver din ako noon, gaya niya. Ilang beses lang kasi akong napadalaw sa inyo noon eh, kaya siguro hindi mo na ako natatandaan. Paano mo nalaman yung number ko? Saan mo nakuha? Nabalitaan ko kasi na madalas ka daw magpunta doon sa dati yung tinitirahan. May ilan akong kakilala doon at napag-alaman ko na hinahanap mo daw ang mag-ama mo. Yung kakilala ko nagbigay sa akin ng numero mo. Matagal ko nang hinahanap yung mag-ama ko. Hey, pwede mo ba akong tulungan? Oo, Mayumi. Kaya kung okay sana sa'yo, magkita tayo. Oo, salamat. Bakit, Papi? Si paring Omar, tumatawag. Yung binilinan ko sa Daraita na magtanong-tanong dun tungkol dun sa nangyari kay aming Gani. Ba't mo sagutin? Mamaya importante yan. Sige. Paring Omar! May balita ka na? O pare, kagabi kasi nag-inuman kami ng mga ilang kadimoy dito eh. Isa na nga doon si Mang Raul kung natatandaan mo. Siya yung matandang tanod na tatahi-tahimik lang pero pag nalalasing, di ba? Nagiging madaldal. Ano naman kinalaman dun ni Mang Raul sa biniling ko sa'yo, pare? May sinabi kasi siya kagabi na sobrang ikinagulat ko. Nasaksihan daw niya yung nangyari kay aming Gani. Kuya Omar si Ikit to. Sigurado ko ba nagsasabi ng totoo si Mang Raul? Pakalasing lang po siya. Matagal na namin nakakainuman yun, Ikit. Kabisado na namin si Mang Raul. Kaya alam kong hindi siya nag-iimbento lang. Totoong may alam siya sa sinapit ng tatay mo.
Sige po, salamat po Kuya Omar ha. Salamat po. Kailangan ko makausap si Mang Raul ngayon. Kailangan ko siyang mapunta sa daraitan. Eh, teka lang, may pasok pa tayo. Paano yung trabaho natin sa resort? Hindi, magpapaalam na lang ako kay Sir Matthew. Sasabihin ko sa kanya na kailangan ko talaga makausap yung witness. Gusto ko lang malaman kung totoo ba yung sinabi ni Mang Raul. Kasi pag nangyari yun, kakaroon ako ng testigo, di ba? Mabubuksan na ulit yung kaso ni tatay. Tagal kong inantay nitong pagkakataon na to kasi alam niyo, may mga araw na hindi talaga ako makatulog. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakuha yung hustisya ni tatay. Ngayon, nabuhayan ako ng pag-asa. Gagawin ko lahat, hindi ko na palalagpasin to. Naiintindihan kita, Beshi. Hayaan mo, andito naman kami ni Papi. Sasamahan ka namin. Oo. Ay, may problema pala tayo, Vicky. Kasi, di ba si Mang Raul, kilala natin na tahimik yun, di ba? Eh, paano natin masisiguro kung magsasalita yun? Eh, kilala yun na hindi kumakausap ng tao. Ako nang bahala, ha? Ako nang bahala. Tara. Dito tayo. Dito ang daan. Ang sabi mo sa akin nung nagkausap tayo sa telepono, puntahan natin yung mag-ama ko. Ay, anong ginagawa natin dito? Alam mo, Mayumi, nung nag-Japan ka, sobrang lungkot ni Gani noon. Lagi lang siya naglalasing. Halos napabayaan na nga rin ang anak ninyo noon eh. Pero isang araw, nagising din siya sa katotohanan na kailangan niya unti-unting ayusin ang buhay niya.